What's up mga ka-Florion? Wow, mga Wow! ka-Florion. Ka-Florion. Welcome sa aming another episode ng Florion Shenanigans. Take it away, owner. Yay! Yok nga. Flo, Ay, kala ko pa naman ayaw. nalagay mo na yung mga sponsor dito, di pa pala. Ano ba sponsor natin? May na-sponsoran na ba kayo? Ano yung last na Coffee ko. sponsor? Hindi yung last. Yung na last episode. sponsor ay ang Tropical Hut. Tropical Hut, baka Ah. naman. Another episode, another sponsorship. Tama. Tropical Hut, yung burger mo mas masarap kaysa sa Burger King. Yes. Yun, no? Nice. Hmm. Grabe yun. Magta-topic na naman ba tayo about food? Pwede Depende. naman. Depende sa Meron topic. ang pag-comment dito. Ay, Pero syempre, depende pa rin yan sa ating topic na maano dito sa ating spin the wheel kinetero. Sa ruleta Sisi- ng tadhana. Yeah. So as you can see, ito na. Nilagay ko na dito. Ito lang yun eh. Wala na nadagdag eh. So, isa lang. Uy! Nagay ko ako ah. Si Si Rose kasi. Ay, pasensya na. Ayan. Uy. Childhood core memories you would never forget. For Ay, example, madami. playing outside or more bizarre stories. Yan yung Yeah. magagandang topic. Panigurado yung Diba, outro mga dyan? atin direct, medyo makaluma na eh. Oo, yung siguro yung ibang, ay hindi, makaka-relate pa naman siguro yung ibang sasabihin ko. Pero may ilan siguro. Yung ilan doon talaga, ano na. Sino mo una? Siyempre, unahin muna natin yung twentahin dyan. Paduro, mauna ka na. Bakit ako? Truntahin. Ano naman yan? Malayo pa ako dun eh. May 5 years pa ako eh. Ay, matagal pa ba? Oh, shit. Oo. Pa ako dun. Matagal mo Wala pala. ka pa rin. kaya pala. Ako ba yun? Ay, sorry. Ako na pala yung ano. I-roulette ba natin din kung sino mauna? Spin the wheel Oo pala. naman. Ano. Ay, kung sino yung mas maano dito muna. Dito ako. Hindi, ako na. Alphabetical. 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 Grabe. Okay, Ay, okay. si Deadly muna. Direct. Ay, Hindi, si Deadly. Oh my. Yun, hindi. Then, Kasi sa second letter, no? Sa second letter. sa second letter. The floor is Ako na, yours. sige. The Florian is yours. You know. And anyway, childhood memory core. I could only say like yung mga nakakasama ko from 2005 or 2006. Like my younger days pa ako nun. Laking city ako nun. Taguig City. As specific. Medyo, syempre, sira ulo kami naman ng mga bata. Lumalabas kami sa kahit may lumalabas din kami sa sa mga streets namin. Like, kahit sa mga daanan din, kahit muntik na kami mamangga, madaan pa rin kami. Pero this one time na enjoy ko yung like paglalaro namin, like mga normal kids, like Tumbang-Preso, yung mga classic games na laruan talaga ng mga bata noon. Yung yung best core memory ko talaga, like mga taya-tayaan, diba? Ay, mga pogs. Man, those really classic nun. Mga naglalaro din ako ng ano yung parang yung card yun, yung mga maliliit. Text ba tawag dun? Text. Something. Ayun, naglalaro din ako. Tapos, minsan yung mga babae ako kaming kaibigan, pinaglalaro din ako ng Chinese garter na ewan. You know. Diba? You know. Shut the fuck up. You know, Chinese garter. Sabi na nga ba, si Gab yung trentahin. Sabi yung trentahin. Napasabi ako ng anyway, yun nga, as I was saying, may mga friends talaga ako ng babae. Ayun, speaking of, nandito na si
Uy, Vince. Dapat Vince, ito pala una tayo si na. Vince. Oo, Entry ta. Entry ta, hindi niya, no? Upaya ganun, Vince. Ano? Vincent. Naka-podcast kami ngayon. So tuloy mo na wag ka. Yun nga, after, most likely, like, naging Chinese character, ano talaga ako eh. Ay, sorry sa word. Anyway, naano lang talaga ako. Like, yun yung pinaka-best core memory ko. Like, naglalaro kami sa labas-labas. Tapos may mga time na muntik na kami mabangga ng mga kotse. Kasi, diadaan na yung kasi puro highway. Kasi yung doon sa amin, puro highway. Ah? Akala ko may narinig ako. Yun nga, anyway. Ano lang, parang yun lang naman yung best core memory ko. Like, so far. Like, mga larong ano talaga. Larong 2000s namin nun. Yun lang. Thank you for sharing, Gab. Yay! Ay, Hindi nare-record yung palakpak ko, puti. okay lang. Taas ang noise gate. Oo, taas ng ano eh, ng... Taas ang noise gate. Alam mo na ito. Sinasabi niyo yung normal na pangalan ko. Hindi nila alam yun. Malay mo Hindi nickname nila lang alam yan, yun. di ba? I mean, true. Ito talaga Yun eh. naman na alam. Sa Kasi susunod si Vince. Vince, ang topic natin sa podcast na to ay childhood memories. Yan. Hindi mo makakalimutan sa buong buhay mo. Yan. Seryoso? Sasagutin ko. Oh, Yun nga. kasama ka sa recording. Agay. Okay. Around mga grade 4, grade 3. Ganun. Talks kami during that time, syempre mga kupal-kupal kami, di ba? Mga walang kwentang estudyante kami, di ba? Hindi, nakaisip kami nun. Parang What if nakakatakot. mag-racing kami? Parang nakakatakot yung pupuntahan nito. Kaya nga eh. Pero tuloy, sige. Hindi Iba yung dating eh. What if mag-race kami papunta sa flag ceremony, di ba? Takbuhan kami. Karera? Oh, like Takbuhan? Tumakbo kami mula sa sa laro namin, di ba? E di ayun, takbuhan kami. May isang grade 3. Na-held back kasi yun. Dating bully namin. Na grade 3 ako. So, ayun. Nakita namin siya habang tumatakbo kami. Hindi ko naman napansin na yung paa niya nakaharang doon. Hindi, ayun, habang tumatakbo kami, napatid ako. Oh. Nyari nun, after nun, di ba pag mabilis, as bigla kang napatid, titilapon ka. Pag tilapon ko, diretso ko sa kanal. Okay. Head first. Ito yung time na hindi ko malilimutan yung pagmamukha ng basic na yun. Pre, ano sabi namin? Core memory? Ba't trauma yung binibigay mo? Ay, trauma. Boss. Core memory ba? Vince, hindi to therapy ha. Paalala lang. Podcast to. Di ba sabi ko kanina, parang hindi yata maganda hindi yata maganda kalalabasan nito. Hindi pa totoo pala pero kay Vince pala yung hindi maganda kinalabasan. Okay, sige. Pero Isip bukod lang dun ako sa ng- bukod sa traumatic Bukod din sa experience. disgrasya mo. Oo. Ano pa yung core memory mo? Yung ano naman, yung kumbaga Yung masaya. Yung masaya. yung parang pag nakikita mo yung isang bagay na yun, naalala ko yan kasi ginagawa namin yan nung bata kami, ganon. Yung yung time na nakahuli ako ng tilapia. Uy, Saan? primitive fishing. Primitive. Species. Sibat yung gamit. Ano kasi nun, kasi yung lolo ko, dati, mga around, parang 6 years old ako. Pag bumibisita kami sa kanila,
Lagi niya ako dinadala dun sa palaisdaan. Yung, siya, floating resto. Okay. Oh, yeah. I know those kinds of stuff. Yep. Yeah, so, ayun. Sabi niya, turuan kaya kita mangisda. Pabira. Wow. Yun yung time na nag-banding talaga kami ng lolo. Kasi, after nun, hindi ko na itutuloy. Kasi yan. Yeah. Personal na. Yeah, I got you. Pero yun, Pero ano yung tinuro sa'yo? yung mga Mamingwit? time na, mamingwit talaga. You know. Masaya yun. Kaya Tulungan every sa- time masaya. na nakakita ko ng tilapia, hindi ko kinakain. Matinik eh. Damn. Matinik talaga yun. True. Pero yun nga, yun yung una kong naalala pag nakakita ko tilapia. Nice. Ilang oras mong hinuli yun? Siyempre, 5 minutes. Talaga lang. Talaga lang. Talaga lang. Parang may duda ka doon. Seryoso ka ba? Duda ako dun eh. Sure ka ba? 5 minutes talaga kasi naka-shortage yung isda nila. Kasi doon, huli mo, pwede mo ipaluto sa kanila. Ng liquor. Narinig ko nga rin yun. Yung Yung pinaka... Yung ko, pinalito. Yeah. Sabi ko, alagaan ko sa Maya-maya nasa plato ko. So, na-trauma ka nun? na-trauma ka ulit? Trauma ka Wala ba ulit? yan? Grabe. Hindi, Na-trauma pre ah. natawa na lang ako nun. Sabi ko, lalagay ko sa fishbowl na malaki to. Tapos biglang yung lulusutin. Wala na. Ang plano, aalagaan, ang ending, nasa tiyan. Ayaw mo yun? Ay. Naalagaan yung chan. Oo. Nabusog ka naman. Nabusog naman. Ay, Masarap yun yung maganda. masarap yung alaga. Masarap yung alaga. Maayos. At least Isa nabusog, rin- diba? Isa rin sa hindi ko malimutan yung time na aksidente akong kumain ng aso. Oh? Ano yan? Inuman yan, no? Inuman yan? Hindi. Birthday yan. Ay, May kasama Wala eh. inuman pa rin. Kaya, hold on. gano'n kakaliit nun? Wala Out sa ka na. Pre, grade 6 na ako nun. Ay, yung pala panahon na pwede pa magkatay ng aso. Oo. Grade Ayun 6 ako nun. Hindi, kabundukan kasi yung lugar namin that time. So talagang, pero yun nga, nag-birthday yung isang kapitbahay namin. Isabi sa akin, kain ko kahit sa adobo. Adobo. Kumain ako, sabi ko, uy, sarap niyan, adobo. Hindi kumain ako. Sabi ko, ang sarap naman itong adobo na to. Pag uwi ko, tsaka pa lang nila sinabi, visit aso pala yan. At least masarap yung adobo. Oo. Oh my Sabi God, ko, ba't guys. parang mainit sa tiyan. Ay, oo daw. Mainit talaga Yung sa narinig ko. Mainit daw sa tiyan Sabi- yan. Pero sabi nila, pero ano naman siya, lasang baboy. Mainit sa tiyan. Konyo ka. Vince, meron ka pang mga malupitang core memory dyan. Yung walang kasamang trauma. As in, core memory na masaya ka. Di tayo therapy dito, Binze, ha? Kasi yung mga sinishare mo, may halong Nakakatakot. May halong trauma na eh. Ito yung core memory na tawang-tawa ako kasi nag-swimming kami sa, alam mo di ba pag may yung ilog tapos ginawa nila ng parang makeshift na dam. Tapos pwede ka na parang ginawang public na swimming. Ganun. Yep. Tapos maya-maya, may lumulutang na yellow submarine. Trauma na naman yan, pre. Hindi yung trauma. Isa yung sa mga core memories na tawang-tawa ako kasi nga, may Medyo madugyot yung core memory mo eh. Sorry, direct. Hindi ko pa talaga. Pangit naman ka banding dito. Hindi to rated PG. SPG na yata.
Sa mga nakikinig po sa amin na kumakain po, pasensya na po kayo. Pasensya na po talaga. May ganito po tayong kasama. Medyo walang yayong kasama namin eh. Ay, sorry. Sabi niyo mag-share yun. Sabi namin mag-share ka na ano. Yung appropriate, pre. Appropriate ba? Tapos nagbibigay ka ng yelo sa Lala ng appropriate sa'yo, pre. Baboy dito. iba yung ano mo. Iba yung linya mo. Pero gets ni Pat. Gets ni Oo, Pat. gets ko yun. Naranasan na niya yun. Kasi tayo na yun din naman tawag namin dun. Biglang dumaan. So, maiba Ay, naman ikaw po ba? tayo. Maiba tayo ng topic, ano? Ikaw ba, Derek? Ano bang core memory mo? Layo tayo dun sa mga kakaibang binigay ni Vinci. Ayan. Since, syempre si Derek, wait lang. Counted ba si Padolo as millennial? Hindi, Gen Z. Hindi. Gen Z. Hindi. Gen Z pa rin. Gen Z. Oo. Ikaw, Pansin na. syempre, panay kami Gen Z dito. Makakarinig na rin tayo ng childhood core memory ng isang millennial. Alam niyo yung alam niyo yung 6'7", yun yung kabataan ko eh. Wisit yan. Boys. Ngayon pala yung childhood niya. No? Ngayon pa lang ako magcha-childhood, ano ba kayo? Ngayon pa lang ako pinapalaki. Boys set. Normal. Paki-server na with effort 6-7. Medyo Anong maligno. tanong ulit? Ano yung core memory? Childhood memory. Core memory, yeah. Na hindi Ano mo core memory mo makakalimutan. daw noong 1975? Ay, ano yun? Ito naman, dinodox yung taon na boy ako eh. Ay, ilang taon? Huwag kang magbigay ng taon. Lalaman Hindi. nila eh. Ano ba marami akong childhood memory na pwede kong i-share. Siguro ilan sa mga masasabi kong hindi ko makakalimutang childhood memories ko ay pag birthday ko, lalo na kapag may pasok, naghahanda yung nanay ko sa school. Sa klase lang namin, hindi yung buong paaralan na. Ay, relate ako dyan. Nangyari din sa Halutan akin. na on. Yeah. Tapos, Same. ang lagi, sa 6 na taon ko sa elementary school, 6 na taon din akong naghahanda ng Dunkin Donut. Uy, dami. Yaman. So, Yaman. So yun yung laging handa kapag birthday ko sa school. Sa Kaya amin daw, walang Dunkin. kaya hanggang ngayon talaga yung Dunkin Donut sa akin eh. Mas malapit siya kumpara sa Krispy Kreme, Jayco. So hindi lang siya basta masarap lang yung nila. Talagang may meaning lang sa akin yung Dunkin. Malapit lang siya sa akin. At may umububo pong bata sa likod. Painumin niyo po ng tubig at medyo dry po ayun po. Medyo Pasensya na po. hindi, painumin mo ng Pasensya na tubig po. par. Medyo dry yung ubo eh. Oo, May okay lang. Para sa Okay ba alcohol? May alcohol ako dito eh. Tapos sindihan mo. No? Oh, Parang si Charmander yan po eh. Charmander, flamethrower. Tapos naalala ko has discovered fire. Naalala ko din yung mga laruang noon, yung sa CCU. Putik, malupit yun sa labas na school. Hindi ko makakalimutan yun. Hindi ako lumaki, eto lang buong pag-aaral ko, hindi ako binigyan ng pera ng magulang ko. Natuto lang ako gumamit ng pera o pinagamit lang ako ng pera 4th year high school onwards. Pero 3rd year pababa, hindi ako nakahawak ng kahit 20 pesos, hindi ako nakahawak nun. As in, yung pagkain ko sa school, laging luto. Tapos dinadalan ako. So, yung noon time na LM, tapos may sa harap ng school namin, yun nga, mga kasisiyo, tapos may mga nagbebenta ng laruan. Tapos, dahil nga wala akong pera, naiingit ako sa mga kaklase ko. Meron akong tinotropa doon
na sabihin na natin medyo mayaman. Nung bata, standard kasi nung bata ako. Hindi ko nasasabihin nung bata tayo. Nung bata ako, ang standard ng masasabi mong mayaman ng isang estudyante o isang kaklase mo ay base dun sa pencil case na gamit niya. Ay, ang Agree. gamit niya is yung may double deck. Yung double decker na Oo. pencil. Nako, Pencil. mayaman. Yung Mayaman. Pag binuksan mo yun, parang umaangat pa na ano yun sa Ano yun? sa loob, tapos may compartment sa ilalim Oo, na malalim. Yung pinaka ano niya. Yes, Para tas maka-active bakal. yun. Tapos yung bag niya is yung dihila na malapad. Hindi yung Oo. backpack o yung pataas, pahabata na ano, yung vertical yung pahaba, hindi ganon. Yes. Horizontal yung haba niya, tapos ang daming compartment din. Ganun yung Tas bag niya. So, technically sa akin, mayaman siya. Tama yun. Oh, nagpapalibre ako dun, pre. Dami ko rin na kubrang ano dun. Laruan dahil sa kanya. Wala Tapos, tandaan ng mayaman yung klase mo, no? Yung bag. kasi hindi mo naman masasabi na mayaman ko nung Oo. estudyante ka, lalo na elementary. Yun lang talaga, Sakto yung ano babasihan mo sakto lang yung- dun. Basihan dun yung bag, yung pencil case, tas yung Crayola. Oo, kapag yung Crayola niya is more than Sobra 24, more than 24 pieces, mayaman 'yun. Kasi Mayaman usually kapag ano ka nasa 12 lang eh. 12, ganun lang, 8, yun lang yung mga kaya mong bilhin eh. 24 Pero kapag maangat ka na to. pag 24, lalo na kapag ano na 'yun, hindi pa yung 64. yung ano na yung matatabang color pencil ng Yun Crayola din. dati. Yun, ibang ano ka na nun. Tapos yung Kaya pag may Ibang sarili level ka na daw. tayo, yung ano mo, Oo, pre. Crayola mo. Tapos yung baon nun, jungle juice. Uy, ako. Ay, Yayaman. wala. Yayamanin Ano talaga. na yun? Kasi pasesto-sesto ko lang nun, big 250. Yun lang yung mga juice na mura Hirap pang nun eh. lagyan ng straw kasi ang kunat ng ano. Oo. Pinagbalik-baliktad mo na, hindi mo na maitusok yun, nabali na lang. Bandang huli, ginupit mo na lang yung taas, tapos sinipsip mo na Kaya- lang dun. Kaya nga, Ganun yun eh. Ayop na sister. Nagagawa niyo ba yung ano, yung parang yung nangat-ngatin mo na lang yung ano, yung gilid nun. Oo, yun. Kaso yun nga, Ginagawa ko yun. yun yung sinabi ko kanina na ginupit kasi hindi ako maanong ngat-ngat noon kasi hindi ko rin mabuksan gamit yung ngipin. So, wala akong choice kundi gupitin. Ganun talaga yun. Malas-malas, pre. Hindi na nabali na yung straw. Hindi pa nabuksan gamit ngipin. Ginupit na lang. wala na. Pero, Pabuksan mo lang yun. Pagod ka na eh. Kaya Ah. nga. Tapos yung mga ano pa, hindi ko pa makakalimutan ng bata ko, yung Beyblade. Matagal na yung Beyblade eh. Oh my God, Beyblade. Beyblade, Yes. Crash Gear. Masasabi ko naman na hindi nasunod naman yung mga bagay na gusto ko nung bata ko. Hindi man lahat, pero tama naman. Yung kumbaga, nakaka-experience pa rin naman ako ng mga ganon. Yung Beyblade, Crash Gear, Yo-Yo. Di lang ako marunong magtrompo. Yun talaga yung hindi ko na nagawang paikutin nung bata ko. Huwag kang mag-alala So, dahil hindi ka nag-iisa dyan. Sa sobrang inexperience, tinapon na lang doon yung trompo. No? Yun lang ata yung hindi ko binili nung nung bata ako. Kasi hindi nga ako marunong. So parang, anong point? So, ito lang. Nakikihiram lang ako doon sa mga kaibigan ko. Tapos sinusubukan ko lang. Ay, hindi ko talaga kaya. Kaya hindi ko na rin pinagtuunan ng pansin. Nag-Beyblade na lang ako. Tapos hindi ko alam kung umabot sa henerasyon nyo kung paano gumawa ng DIY Beyblade. Gamit Ay, yung hindi marunong. tingga. marunong. Ako din yun. Nagawa Nagawa niya rin yun. ako Tingga, tapos yung takip ng ballpen. Oo. Yep. Yes, tapos sinulid yung Pwede pang-iikot. Yes, sir. Natutunan DIY. natutunan ko yun sa sa Novaliches, bagong silang. Uy, Alam yun, lugar. location drop. Oh my God. Hindi ko makakalimutan. Sa bahay kasi yun ng lola ko. Tapos, panahon yun ng
usong-uso yung Beyblade. Sa lugar na yon, hindi din naman sila wala namang masyadong may kaya doon sa lugar ng lola ko. Kaya pag pupunta ako doon, dala ko yung Beyblade. Tapos nasa labas lang ako. Tapos may mga bata doon, naglalaro sa planggana. Tapos, Oo, kasi wala akala ko pang stadium. Beyblade. Akala ko Beyblade yung nilalaro nila. So, tonto ako eh. Akala ko kasi may mga kalaro ko doon eh. So, pagtingin ko, may mga umiikot na tingga. Tapos takip ng ballpen. Syempre, mukha akong tanga nun. May ikutin ko yung Beyblade ko dun. Tapos yun yung mga kalabang ko. Di nadurog. Di lugi naman sila. So, tinuruan ako kung paano gumawa nun. Tapos simula nun, yun na yung lagi kong dala. Pag pupunta ako doon. At least nag-enjoy ka. Yun yung importante. Oo. May mga nakalaban din ako doon. Gamit yun. Yung iba, pinapalitan pa yung yung tip. Minsan, yung matulis na part ng takip ng ballpen yung gamit. Yung iba, yung flat. Yup. Tamang experiment ba? Oo. Madami pa eh. Pero yun lang yung yun lang yung ilan sa sa mga alaala ko noong 1990s. Grabe. 1940. Medyo marami yung time dun Gera yun, pre. Gera. Grabe. Oo. Oo, mahilig ka dun eh. Oh, Ikaw naman, Padro. Ano ang di mo makakalimutan? Noong 1980. 1980s ba? Magkasunod na tayo, pre. Sa binanggit ni Vince eh. 1654 talaga po, Padre. Mas matanda pa sa akin, no? Tanda pa, 1654, ginawa mo namang gurang. Baka naabutan mo na si Enrile nun. Kaya Hindi nga naman, pero kilala Magtropa siya. sila. Kilala? Mas Hindi, nauna pa rin hindi. pala sa'yo. Hindi, naabutan na niya si Bruce Lee kung ganyan. Sa akin naman kasi, ang mga childhood memory ko, sabihin natin higit kalahati doon, kagaya sinabi ni Derek, hindi appropriate. Kasi, alam nyo na, medyo Mga laking kagupan. masama yung magiging dating. Kasi it's either trauma or Wild upbringing. talaga. Wild upbringing kasi ang tawag dyan. Oo naman, pinalaki ako sa gubat. Diba? Laking bundok din ako. Yeah. Laking Yung yung bundok. sinasabi nila Derek kanina, yung trompo, yun. Isa yun sa mga kinalakihan ko. Yung tipong nakikipaglaban pa ako doon. Para lang sa 5 piso, 10 piso, gano'n. Torompo. Oo. Alam mo, natuto lang ako magtorompo kung kailan tsaka nasa high school na ako. Isa rin sa childhood memory ko. Alam niyo yung benching ko na nilalagyan ng snow bear? Na Ay, plastic. oo. Ay, Sipa. oo, yun. Yun, sipa Oo. yun. Isa rin yun. Nalaro din kami nun. Yung tumbang preso. Tumbang preso. Yes, isa rin Classic. yun. Classic. Yung Padre, yung naglaban ng gagamba. Oo, nabutan ko yun. Ganun din. Masarap din. Laruin din yun. Ano yun, dito yung pagkatapos ng parang second period sa school, elementary, pagdating ng recess, may dalang posporo na lagayan. Ang laman Akala ng ko, Ano bumili noong time na yun? Yung pupunta mo pa yung mismong nagbibenta nun sabi mo, ano nga po yung ginto, yung pinipili pa nila yung pangalan ng gagambang yun. Ayun. Ganun yung sa amin eh. bibilihan kayo, pre. Sa Oo. amin naghahanap kami. Oo. Pupunta pa kami sa bakanting lote. Tapos manghuhuli. ang gagamba ko yung Yung nakasabit sa poste ng kuryente. Naghahanap kami. Ano? Ito ang tanong ko. Nilalagay Ito mo? sa inyo lahat. Nagawa niyo na ba mamingwit ng palaka? Ay, Oo. hindi. Nagawa Hindi ko na pa. rin yun. Nagawa ko na din yun. Yung punta kayo sa mga kanal-kanal, tapos mamimingwit kayo ng palaka doon. Nagalit nga sa akin yung nanay ko eh. O kaya kapag tabing bukid kayo sa mga daanan ng tubig sa bukid, doon din. May takot sa palaka yung mother ko.
Hinagisan ko ng bullfrog. Ako. Walang yan to Sorry. si Vince. Di ba Ito, nakakagulat kay Vince? Di nakakagag kay Vince yan. Isa rin sa core memory ko nung bata, yung sinamahan ko yung tito ko manghuli ng bayawak. Bayawak? Uy, Yeah, buyawak. Nice. pre. Yung Sarap bayawak. buong childhood ko, like simula kindergarten, like preparatory, kindergarten hanggang elementary, yung mga tinirhan namin nun, probinsya. Kaya lumaki ako sa bukid, yung nag-aayos ng mga paglalagyan ng baboy, manok, ganito ganyan. Doon ako lumaki. Kaya lahat ng core memory ko, doon din iikot. Another one, yung saranggola. Diba Hindi pa rin ako. Di ka pa ba nakapag-saranggola, Vince? One time. One time. Mm. Ito, nakwento ko na ito natin kila Derek pero para sa mga nakikinig, kwento ko na rin. Minsan, yung gumawa kami ng saranggola, kasama ko yung mga pinsan ko, tsaka tito ko. Ang ginamit namin na plastic noon, yung mga plastic noon na matibay talaga. Yung sa Pandisbisoria. Yung parang yung pang malalakihang bilihan. Mm. Ayun, Yung yung ginamit stripes. namin na plastic noon. Yung ba yung stripes ba? Yung may pulang stripes. Yeah. Mm-mm. Tapos, yung gumawa kami nung saranggola na yun. Gumawa kami ng 2 pares. Kasi, noong time na yun, kasi ano pa lang ata ako, parang grade 2 ata, grade 1. Grade 1, ayun, grade 1. Kasama ko yung mga pinsan ko na maliliit. Tapos yung tito ko na nasa high school noon, siya yung gumawa ng saranggola. Tapos hiningi namin sa lola ko yung isang sinulid na din niya na ginagamit. Ayun yung ginamit namin na tali. Tapos punta kami dun sa bukid ng lolo ko, doon kami nagpapalipad ng saranggola nun kasi wala pa silang tanim. Tapos, yung saranggola na gamit ko nun, hindi ko in-expect na masyado na siya mataas sa yung masyado siya mataas sa langit. Di ba? Masyado mataas na hihilahin ka na nun. Ganun yung nangyari. Hinila ko. Ayun, lumipad. Lumipad si Padoro. Hinila ako. Sabi mo, dahil bata nga ako noon, hindi ko alam ano nangyayari. Sumisigaw ako ng tulong. Tapos yung tito ko, tinatawanan lang ako. Tito talaga eh. So, ano yun, naging trauma siya. Hindi Just siya trauma. Kasi Just Tito things. Natawa niya, sinasabi niya sa akin, bitawan ko yung sinulid. Yung sinasabi niya. Kasi pag di ko binitawan yun, mapipigtas din yun. Yung sinasabi niya. Ako naman na walang alam nun, na hindi ko alam na okay lang na mapigtas-pigtas yun. Halos mangiyak-ngiyak ako. Sabi ko, paano yung saranggola? Ganun pa ako. Ang alam mo yun yung isang time na mangyayari yun. Tapos, ayun, napigtas din yun. Nung napigtas yun, hindi ko in-expect. Dahil dun sa hila niya, sumubsob ako. Ayun. Sa rin yun. Ito rin. Core memory mo rin. Tumulong ako pagtanim ng palay. Grabe. Oy. Yeah. Naging slave, worker. Sorry. Naranasan ko din yung lumubog yung tsinelas mo sa putik tas di mo na nahanap. Ayun yung mahirap. Oo. Sa sobrang baon, no? Pag angat mo, wala na yung tsinelas. Yung panahon pa naman na yun yung hindi pa masyadong ginagamit yung kuliglig dito sa amin. Oo. Ang yung kalabaw talaga. Ayun yun. Yan na. Habang tumutulong ako na minsan, naghahanap pa ako ng mga snail, like yung mga suso dun sa sa paligid ng taniman. Niipot ko yun. Kasi tinatanong ko nila lolo, ito po iniipon yan. Wala lang. Wala akong magawa. Chip ko lang.
Kasi hindi ko sila iniipon sa gilid nung tanim, hindi. Iniipon ko sila, dinadala ko dun sa amin, yung sa may tabi ng bumba. So, galayaw ng batya dun, tatapon ko sila lahat dun. You are free. Free. Anong ginagawa ko? Ano po ba? Ito siguro si Derek, alam ni Derek to. Ano yan. Yung, tawag dito, yung sa Boga. Ay, oo. Uy, boga. Isa sa mga kinakatakutan ko yan nung bata ako. Boga din. Isa rin yun sa mga childhood memory ko. Hindi ako gumawa. Yung tito ko yung gumawa na sa kanya. Pero nasubukan ko magsindi. Yun, oh. Instant mo. Na din ako doon, dito nagulat din ako kasi yung ginawa niyang ingay. Nabibigla ka tulog eh. Oo. Tapos yung rin, tawag dito, yung, ano nga ba yung ayun, yung pellet gun. Ay, Uy. Baril mo nga ay. So, Isa rin yun, pinaka-memorable talaga sa akin nung bata ako. I think, ako nun grade 3 ata ako. Doon ako na-introduce sa doon ako na-introduce sa music. Doon nice. ako dito yung nakwento ko dati na yung nag-uwi si Papa ng CD na puro kanta, like puro concert. oo. Ayun yun, grade 3 ako nun eh. Doon ko nakilala yung yung Air Supply, yung Beatles, Bee Gees, Eagles, yung mga yun. Doon ako na-introduce sa music. Like, Yun yung first time na nag-roll ka na. yun din yung time na nagkaroon ako na interest sa sa gitara. Yun din yun. So, ayun. Ayun naman yung mga mga core memory ko na pwede kong i-share. Na medyo PG-13. PG-13. Iba, medyo traumatic na yan, no? Iba medyo traumatic eh. Ikaw naman, Rose. Ay, Rose. madami din eh. Pero simulan natin yung pinaka naalala Naging ko bata talaga. Fuck you. Grabe Pero naman ito, yun. pinaka naalala Sabi na ko. naman. Alas 3 ng hapon, ang lakas ng ulan. Nasa labas ako noon, kasama ko yung kaibigan ko nagpa-bike. Nasa likod ako ng bike niya. Alam niyo yung parang bike ng hapon, yung maliit. Japan. Oo, pero imbis na yung may basket. Hindi, Yung may imbis na yung basket. basket. Yung alam mo yung parang may bakal na lalagyan sa likod, tas yung parang may inaangat na metal clamp. Oo. Yun. Yeah. Nakasakay ako sa likod na yun. Ang lakas ng ulan, halos zero visibility. Siyempre, maulan, Passenger madulas. princess pala ito eh. Madulas. Yung kamay ko dumudulas sa hawakan. Tapos maya-maya, dumaan kami sa hams. Lumipad ako. Kumain ako ng simento. Huwag mo kasi kainin, pre. Anong lasa? Masakit. Pero pagkatapos nun, naalala ko nun, naglalakad ako, unti-unti. May sugat yung tuhod ko. Tapos umiyak ako, Mama! Buong yun. Buong like 200 meters. Ganun yung iyak ko. Tapos hanggang sa nakapasok ako sa loob ng bahay. Tapos sabi ng lola ko, ano nangyari sa'yo? Tapos ayun na. Naalala ko nun habang inaano ng lola ko yung sugat ko. Sabi ng lolo, Naka-play. iyakan ka pala eh. Hindi, wala na. Nung naka-play sa TV, nasa mix channel. Naalala ko yung kanta ni Yeng Constantino na TANGA. Oo, yun yung nagpapatugtog. Yun yung nagpapatugtog dun sa TV. Tapos kumuha yung lola ko ng sopas, bagong luto. Siyempre, maulan, masarap yun. Kumaan. Wait lang. Sige. Siyempre, Labas mo, pre. Labas mo. Siyempre, parang pinapatahan ako, binigyan ako pagkain. Di yun. Pagkatapos kong kumain nun, umaraw na, mga alas mga alas 4 ng hapon.
niloloko ko ng lola ko, "O ano, lalabas ka pa ba?" Wala, iiling na ako, hindi na po. Nadali na ako nun eh. Kaya hindi na ako tumuloy. Ano pa Tanong ko ba? lang, anong lasa ng sementa? Ano? Anong lasa ng sementa? Lasang bato? Lasang ba Hindi. to? Anong lasa ng bato? Ewan ko sa'yo. Hindi, pero ano, Si Vincent, et, tatawa eto naman pa, din yan. eto eh. pa. Ito, di ko ito makakalimutan. Siguro mga 7 years old yata ako noon, 6. Uy, Mga alas 12 ng ano yun, alas 12 ng tanghali. Pag tulog yung mga tatay tsaka nanay ko. Alam mo yung magsisiksik ka ng 10 tsaka 5 piso sa garter tapos sa bulsa ng ano mo, ng shirt mo. gawain. Tapos sisingit ka sa gate para hindi ka makarinig. Isasarado mo ng dahanan, tapos tatakbo ka sa com shop. Ako, Oo, masamang gawain yan. oo, ginagawa ko yun dati. Ilang beses din akong hinuhuli. Sinusundo ako sa com shop. Casey, ano naman ginagawa mo dito sa computer shop? Tapos yung mga punta dito. Ganon. Napagalitan ako. Tapos habang papauwi, kinukurt yung tenga ko. Kasi bakit nga ako tumatakas? Saan ako kumukuha ng pera? Pero yung mga times na hindi ako nahuhuli, ay ang ano nun, ang saya nung ano ko dun. Dun ako namulat sa Counter-Strike Extreme, yung sa Crossfire, yung ano pa ba, marami. Doon ko na rin na ano, doon na rin ako na impluwensyahan sa, alam nyo na, yung mga di kaya-aya na. Hindi ko na ano yun, alam nyo na yun. Ikaw lang yun, pre. Oo, pre. Unang Baka sa isip Ikaw lang ko, yun, pre. pinagbabawal na gamot yan eh. Hindi, di yun, ano Yung ka ba? kahit- Damay Pwede mo yun. kami sa mga maling gawain mo eh. Walang nga ka, di naman ako ganun kalala. Hindi, pero ano yun. Doon ako nag-ano, doon na yung start ng pagiging ano ko. Magiging makulit talaga. As in, naging routine ko siya nung bata ko. To the point na nangitim ako ng sobra. Nagmukha akong chocolate. Yun, no? Tall, dark, and Oo. handsome. Hindi ako matangkad. Pataba ako nun. Dark lang. Oo. Yun lang. So, ikaw naman. Ang ating pounder, yun know, Wala pa akong maalala, Your Honor. anong ano mo? Favorite childhood memory? Siguro yung yung time na hindi pa ginagawa yung workplace ng parents ko. Ano pa yun 90s until 2015 or 2014. Ano pa yun, Talyer kasi yun. Maliit pa lang yung shop nila dun. Then, pag wala akong pasok ko, kaya pag tapos na yung class ko nun, lagi akong pumupunta doon. So, syempre, naglalaro ako kahit may ongoing silang trabaho doon. Tapos, nagdo-drawing, nagka-coloring books, tapos yung mga Crayola ko nun, nakakalat lang doon sa guest lounge nila. Tapos, minsan, naguhula hoop ako doon sa labas. As in, doon talaga sa talyer, sa gitna ng talyer, naguhula hoop ako doon. Tapos, syempre, yung hula hoop, di ba, hindi naman siya matibay. Yung parang pinagdugtong-dugtong lang na hula hoop. Oo. So, Yung may plastic. times kasi na, yung plastic. So, may times kasi na yun, natatanggal. Tapos, dumidiretso siya sa kalsada mismo. So, may nasasaktuhan minsan na may mga kotseng dumadaan doon. Bigla na lang hihinto kasi may hula hoop na tumalsik. Oo. Tapos, may times din na nagkakasugat-sugat ako sa tuhod nun kasi one time, ano kami nun, kakatapos lang kasi namin gumala nun. Yung kuya ko, hindi pa kami nagbibihis nun, nakasandals pa ako. So, naglalaro-laro kami dun sa talyer. Pagkaakyat ko dun sa likod ng sasakyan, nadulas ako, then yung tuhod ko, sumakto siya sa plate number. Doon Ay. nasugat. Sakit. Yes. Yes. Tapos syempre napagalitan ako nun. Tapos yung aside yung mga pinagkagawa ko lang kasi doon, panay ako hawak ng mga grasa doon. Yung mga tools ng mga mekaniko, hinahawakan ko din. Talagang ang dungis ko nung time na yun. Talagang ano So, yun. yeah.
Kumbaga ano, kung sa inyo, ang Laking playground nyo, yes, literally, laki ako sa talyer. Kung sa inyo, yung playground nyo, syempre sa labas lang ng kalsada, ako, yung playground ko sa talyer talaga. Mm-mm. Tapos yung mga kalaro ko lang nun is yung mga anak ng workmates ng parents ko. Dadalhin lang nila yun pag summer vacation o kaya weekends. Tapos pag weekdays, ako lang mag-isa, nakakalat sa talyer. O kaya pupunta ako sa kapitbahay namin na may karinderya, makikikain lang ako ng hotdog doon. Tapos pa yun, utang pa yun, magugulat na lang sila mama at si papa may nakalista na doon na hotdog. Tapos, may time pag minsan nandun yung anak nung nagtitinda sa karinderya, yun lang yung kalaro ko. Kaya siguro din, yun yung dahilan bakit nasanay ako sa circle ko na maliit lang o kaya nasanay ako na ako lang mag-isa, ganun. I'm not into talaga yung parang malaki yung circle of friends. Oo. So ano pa ba? Siguro another thing is nung nag-kiddie crew ako, summer vacation din to. Kiddie Cruz sa April. sa McDo. Yeah, sa McDo. Wow, Pero pero yun talaga yung iconic moment ko sa childhood memories ko kasi nung una mayayain pa ako noon. Parang sinasabi ko pa kila mama na ayaw ko sumali pero wala na-register na nila ako. Para daw may magawa ako during summer vacation. Di yung panay ako pakialam ng mga tools ng mga mekaniko tapos kung saan ko nilalagay. Menes ka pa Delikado rin. yan. Ano tawag dito, find the screwdriver. Difficulty impossible. Imagine mo yung yung pang tools sa mga gulong. Nandun nakakalat na sa Yapi na sa makawala, guest no? lodge. Yung yabi tubo nawawala, yung wrench ng gulong nawawala. Malala no pag nawala yung yung nut ng gulong. Yari. Wisit lapak ng gulong. Pero naman, nung nalaman ko inalaman ko na nandun yung schoolmate ko sa sa kiddie crew. Ay, masaya naman ako nun kasi may kausap ako. Pero in the span of 7 days, 7 days or 5 days, 6 days, lahat sila naging close ko naman, which is a good thing. Kaya kinonsider ko talaga yun as a iconic moment. Kasi knowing myself, nung bata pa talaga ako. Actually, until now naman, 1 month or more than 1 month bago tayo maging close. Pero sila, 5 days, 6 days, ganun. Mm-mm. Ano pa ba? Ang dami kasi. More on kasi, summer vacation kasi. Nung nagtinda kami ng ice candy, every summer yon. Tapos yung customer lang namin is yung mga katrabaho lang din nila mama. Yan. Kumbaga nung time na yun, naging tradition namin yun. Tapos another core memory is yung every time na magbabakasyon kami sa province namin, which is sa Romblon, sa Mimalapa. Tapos bibisita lang kami doon. Tapos yung gagawin ko lang naman doon is magpausok. Yun. Hihiram ako ng papel sa kanila. Tapos, yung shell ng coconut, bunat yata yung tawag doon. Tapos gagawa ko ng area doon sa labas nila. Doon kung saan ko pagtatapon yung mga papel, tapos yung bunot, tapos, napapapoyan ko na yon. Tapos syempre, Ritual ka pala, di mo sinasabi, no? Ano na? Nag-ritual daw. Mag-uuga-buga. Uga-buga. Hawak niya yung dustpan dun. Fire. Kasi syempre, di ba, probinsya yun. Syempre, gubat yung area doon. So, may tendency kasi na may mga lamok doon. Kaya nagpapausok. So, babantayan ko yun na para bang akala mo may niluto akong liempo doon eh. Pero
Pero wala naman, yung papel lang, bunot, tas mga nalantang dahon, yun lang. Actually, until now naman, ginagawa ko yun. Pag bumibisita kami dun sa probinsya namin, ganun ang gagawin ko. Kaya pag nagtanong na ako sa kanila kung may bunot sila, o kaya papel, tas lighter, alam na nila na magpapausok ako. Tas actually, nag-provide na nga sila ng lalagyanan. Yung steel na ginagamit pag nagpapakulo ng karne. Kawali. Yeah. Ayan, yun na yung naging lalagyanan ko ng mga pag magpapausok ako. So, May yun lang. pangalan, may pangalan mo na pala, yun. No? Oo. Pag sinabi ko sa pag sinabi ko sa kanila, may kayo dyan, may bunot kayo dyan, tas lighter. Tas alam na nila, kukunin na nila yung lalagyanan. Tas magpapausok na ako. You know the drill. Yun na You know the drill. drill. Yun na pala eh. Give me that May thing. schedule na eh. Give me that thing. So, yun lang. Naalala ko to. Nakalimutan ko to. Ito pa, isa ba to? Wala ko, pero nakalimutan mo. Ay, gusto ko din, Hindi, no? naalala ko. Puro kakulitan ko to eh. Nung bata ako, puro kakulitan ko to nun. Naalala ko Sige, to. sige. Ayun pa yan. Sorry. Pero nung bata ako nun, tinuruan na kagad ako magbasa. Before pa ako before pa ako matutong magsalita ng diretso, tinuruan na ako magbasa ng libro. Ah. So parang masasabi mo mas nauna pa akong natutong magbasa kaysa sa magsalita. Mm-mm. During that time, ninang ko yung nagtuturo sa akin magbasa. And yung mga tinuturo niya sa aking libro ni Aesop, mga si Dr. Seuss, mga dictionary, yun. Hanggang ngayon, nandito pa rin yung dictionary sa bahay namin, tsaka yung mga libro na binabasa niya sa akin ng bata. Tapos nag-expand, nag-evolve na lang yun hanggang sa bumili na yung nanay tsaka tatay ko ng, alam mo yung complete volume ng libro ni Santino sa ABS-CBN. Santino? Yung Yung libro ni Santino. Yung manipis si na bro? may color coding. O iba yun? Oo, yun, si bro. Oo. Kinumpleto ng nanay tsaka ng tatay ko yung buong set. Kulang-kulang na yun ngayon. Ewan ko na kung saan napunta yung iba. Pero dati kumpleto yun. Nabasa ko yun lahat. From start to finish. Nung ko natutunan yung kay Solomon, yung kay Adan at kay Eva, kay Cain at kay Abel, yung kay Jude, kay Judas, yung Pati Bible talaga binigay sa'yo. Kasi kapag kasi Bible yung siguro yung ilisip nila, pagka Bible, baka hindi ko pa maintindihan kasi nga medyo malalalim yung mga nasalita doon. So, ibinigay nila sa akin yung mga libro ng parang winater down na textbook ng Bible, kumbaga, di ba? Parang naman. Pero yun, doon na rin ako namulat sa concept ng relihiyon. Nung ko nalalaman na pala ako, Katoliko pala ako. Kasi dati wala akong muwang nun, hindi ko alam kung anong relihiyon ko nun eh. Mm-hmm. Bata pa ako, di ba? Oo. After nun, pumapasok na ako, nagugulat yung mga teacher doon. Kasi sabi nila, bakit ang galing ko daw magbasa? Wow. Yung pala nalita ko raw, di nila maintindihan para daw akong alien magsalita. Hindi ka tuwid magsalita ng hindi. Pero kapag nagbabasa, naiintindihan. Oo. Ang tawag dito. Alam mo yung yung pag kinakausap ako ng nanay tsaka ng tatay ko, hindi nila naiintindihan yung sinasabi ko. Pero pag binigyan nila ako ng libro, napaka-fluid ko daw. Dahil dun sa na yun, sa pagiging fluid ko na yun, hindi ako nag-nursery, hindi ako nag-prep, nag-kinder 1, hindi ako nag-prep. Kinder 2 lang, diretso na kagad ako grade 1. Uy. Yun, isa sa mga naalala ko, childhood. Di naman, dahil din doon din ako na
doon din ako nabully. Yun na yung Oo. yun na yung trauma part na yung sinabi ko prior pa dito sa sa podcast na to. Pero yun lang. Hindi ko na isasama yung trauma part. Yun lang yung akin. Naalala ko lang yun. Gusto niyo pa another topic? Ito eh. Ano? One, ano na. Last one. 2 topics in one one record. That's Ah. 1 minute. Thank you for your time. Okay. Ikaw. That's 1 minute. See you tomorrow. Bye-bye. Ikaw ba tagal? Saktong 1 hour. Okay. Another topic. Dalawa. Let's go. Tell us your first time Minecraft experience and how did it go? Ay, By the grabe. way, wait lang. Before that, by the way, yung mga questions dito, di ba nag-announce ako sa events regarding sa Florian Shenanigans? So, dito ko siya nakuha yung mga suggestion ng mga players. So, anyway, back to the podcast. So, Back tell to the us your ball first Minecraft experience and how did it go? Yan. So, sino una? Ini, mini, may Sige. nimo. Alphabetical ba ulit? Dulce. Or ako naman na una. Ikaw muna una. Ikaw na lang muna. Ako? Yes. Yeah. Sige, paano naman? Pabaliktad naman. First So, Minecraft experience ko. Hindi ko na maalala kung kailan to eh. Basta 2013 yata. Basta grade 3 ako nun. Then, yung kuya ko kasi may sariling computer. Then, pinakita niya kasi sa akin yung Minecraft. Noong na-confuse pa ako kung paano siya laruin. Then, natatakot pa ako nun sa pinapakita niya kasi may mga mobs, yung mga spider, ganyan. Tapos, sabi niya, anytime naman daw pwede ako maglaro sa computer niya ng Minecraft. Kaso hindi ko man alam yung controls niya. Hindi pa naman kasi ako sanay mag-computer nun. Syempre, alam mo na, lumaki sa talyer kung ano-ano pinapakailam dun. Hindi talaga ako nag-computer. Pero, grade 6, dun biglang nagbumulat yung Minecraft sa feed ko sa Facebook. So, parang naalala ko na, ito yung pinalaro sa akin ni kuya dati na hindi ko malaro. So, dinownload ko siya sa tablet ko. Ayun pa yung Minecraft APK. Yan, mga Bedrock Pocket Edition. So, dun ko natutunan kung paano mag-build, kung yung mga features ng Minecraft. Ano pa yun? Creative mode lang lagi ako dun. Never ako nag-survival mode kasi nga natatakot pa ako nun. Tapos, syempre, tinay ko din yung mga, meets. Meets ba? Or yung mga haka-haka sa YouTube. Yung mga glowstone, tapos pag sinindihan mo, mapupunta ka sa ibang dimension. Yun, tinay ko yun. Mga ganon. Tapos, yun din yung dahilan. Hindi. Eto, nung nagkaroon ako ng cellphone, my phone, maliit yun. Grade 6 din ako nun. Yung Minecraft yung naging dahilan kung bakit, saglit ko lang nagamit yung cellphone na yun. Kasi, tinay namin mag-download ng Minecraft APK. Tapos, naglagay kami doon ng madaming TNT. Tapos, pinasabog namin lahat yun. Nag-stop yung screen ko. Hindi ko na siya hindi ko na ma-home, hindi ko na ma-turn off yung cellphone ko. Tapos, nung tinanggal namin yung battery, tapos, ni-restart namin, hindi na siya nagbubukas. So, parang Ayun, nag-lag. sira ang cellphone. Ay, nag-crash. Nag-crash ng na malala. siya, wala na. As in, wala na talaga. Tapos sabi ko, parang nakakapanghinayang lang na yun pa yung ginawa ko. Na na-witness pa yun ng kaklase ko eh. Kasi nakikitingin siya sa cellphone ko nung time na yun.
Then yung survival ko na laro, siguro ito na yung talaga nasanay na ako mag Minecraft Java. Senior high school na. Dito na ako nasanay dun sa mga server nila direct. Dun na ako nag-survival. So, yun lang. Okay, next. Next Ako po, na no? susunod kasi pabaliktad. Ikaw naman, Rose. Ano ang, Minecraft, ano yun? Tanong ulit? Minecraft Tell experience. us your first time Minecraft First experience. time Minecraft experience. Yung first time ko sa Minecraft is hindi siya by own. Inaya ako ng mga kaibigan ko dito sa subdivision namin. Like, nakita ko sila naglalaro sa tablet nila. Ano yan? Tanong ako. Ayun, Minecraft to. Tara, bigyan kita ng ng ATK. Hindi ko pa alam kung ano yun. Sabi ko, baka, siguro, sige, medyo ako ng galibon. Akala ko, pero buti naman walang virus. Akala ko kasi meron. So yun, nung ginamit ko, ibang hako na ko, ayos ang galing na. Doon ako nagsimula nung mag-explore, tapos tinuro nila sa akin kung paano maglaro. After nun, nung nag-part ways, hindi na kami nagkakausap, nagkita, doon ako nag-solo sa Minecraft. Naalala ko pa nun, pag mag-creative mode ako, palagi akong gagawa ng bahay. Yung bahay na yun, palaging gawa sa diamond, tsaka sa emerald. Pero kalaunan, as I nag-improve yung pag-build ko. Puro diamond pa rin. Alam mo naman, bata, pag nakita ng diamond, uy, ang ganda. Kunin ko tong bahay ko. Pero yun, doon ako nag-explore, doon ako nag-start. Yun yung time yata nung wala pa yung nether sa Minecraft Pocket Edition. Yung gagawa ka pa ng, yung reactor core pa lang. Tapos, doon ko rin nakita yung unang version ng Crying Obsidian na kulay pula. Ooh. Oo. Yun yung, naalala ko yun. Color black yung outline. Ka-texture niya nung obsidian, pero bright nung red. Wait. Kulay pula siya nun. Tapos may mga Wait. black accents. Rose. Parang may natutulog na. Nako po, Quiet, tulugan na quiet. tayo din. Quiet muna kayo. Quiet. Quiet lang. Nagtitipon-tipon po tayo ngayon upang ating damayan ang ating mayatang kasama. Tayo po ay nagsigbi ng ating mga kandila Ayun. at ating pong ialay sa kanya. Maghawak po tayo ng ating mga Ayun. kamay. Ayun. Dahan-dahan po tayo Nagiging- yumuko. Nagihilik na, Salamat pre. sa Panginoon. narito po Nakatulog na. tayo. Nagsasama-sama. Napasarap sa kwentuhan. Ginawa Pumikit. Ginawa Oo. tayong pampatulog. White Oo. Sleep well. Equal si Wusik eh. Pero tuloy ko lang Tuloy mo na. Ayun. Sige lang. Ayun. Yun yung time na nag-visit. Sige. Pero yun yung time na parang wala akong alam sa Minecraft. Pinayaan ko lang imagination ko mag-explore kumala. Doon ko rin naaalala yung itsura nung mga dating texture, yung napaka pa nila nun. Itsura ng wig, hindi yung napakaganda ngayon. Yung para siyang lang yung parang straw. Yung straw na nakikita mo sa probinsya, parang ganun yung itsura niya dati. Kaya tawag ko pa nga yata yung dating walis eh. Yung mukha siyang walis. Yung pilapil? O parang ganun yata eh, parang ganun. Basta po, tawag ko sa kanya walis yun eh. Oo nga, pilapil nga. Yun. Yun yung kasi ang pangit talaga tingnan. Tapos, doon din ako nag-start sa yung mga local, yung mga tropa-tropa namin yung nakikipag-PVP. Doon ako nag-start sa PVP talaga, sa Pocket Edition. Yun, doon ako tinuruan kung paano magpipindot. Yung sa sobrang bilis ko, at sa sobrang diin, tsaka sobrang bilis, pinapagalitan ako ng tatay ko nun. Pag yan, nasira. Di kita bibili ng bago, parang gano'n, nahalo ko nun. Kasi palagi kong rakon, paglaro ako dito, huwag lang diinan.
Hindi tayo mayaman. Parang yun yung nagiging rebat nila. Ang intense ng laban. Siyempre, di ba, PvP, ang intense palagi ng laban doon. Especially sa Pocket Edition, naka-tablet ka lang. Mahirap yung controls. Para akong tanga nun yung hawak ko yung tablet ko nun, alam mo yung nakaano na kagad, yung nakaharap yung kamay ko sa mukha ko. Tapos dinudot-dot ko yung mukha nung yung kalaban ko. Palagi ako natatalo nun kasi hindi ako marunong nun. It took some time before ako nagsimulang mag-improve. Tapos yun, doon na nag-start yung experience ko sa Minecraft. Doon na rin nag-start yung ko sa PC. Ang pinakauna kong laro sa PC ng Minecraft is nung 2014. Nung pa yon, may bagong bukas na computer shop. Ako, dakilang takas boy. Boy takas ng bahay, may split chocolate at 25 pesos. Dumiretso ako sa labas ng namin, subdivision. Yun yung unang beses kong tumakas sa labas ng subdivision. Kasi dati sa loob lang ako talaga eh. Yung ko nasubukan lumabas. Kasama ko pa yung mga tropa ko nun. Yun na rin yung unang experience ko sa Minecraft sa PC. Alam niyo na culture shock ako. Ibang-iba yung controls eh. Hindi ako nasanay agad. Sabi mo, patang weird. Ba't hindi ako makapag-place ng blocks kahit saan? Tong cross na to sa gitna? Tapos tinuturuan nila ako, hindi ko mag-hits. Ang hirap ng controls. Hanggang sa kalaunan, ayun, nakuha ko. Doon na ako nag-start yung mga events na hino-host ng HOA namin dati na yung parang competition na pinopondohan ng mga private sponsor. Doon nagkaroon ng local Minecraft tournament. Siyempre kami ng tropa ko, kaming 3. Sabi namin, sige tara, sali tayo. Sumali kami. Hindi namin inasahan, meron pala siyang 3 requirements. Mag-rebuild, mag-PVP, tapos yung parkour. Yung parkour, hindi ko pa alam yun dati. Kasi wala ang ginagawa ko lang, mag-build tsaka yung may pagkagaan. So, nung time na nung parkour, sabi ko, paano to? Ba't hindi ko to maaabot? Paano ko to matatalon? Tapos nakikita ko yung mga kalaban ko, ang bibilis nila, ang gagaling. Ginaya ko lang yung ginagawa nila. Hindi ko magawa. Ending, natalo kami. Kulilat kami ngayon nun. Manalo. Excuse me. Panalo kami sa PvP. Sa building, hindi kami nanalo nun. Sa parkour, kulilat kami nun. May mga umiyak na bata. May mga nagmurahan din dun. Yung iba, minumura kami. Tinatawag kami madaya, cheater. Madaya, cheater. Susumo kita sa nanay ko. Huwag kang lalabas ng bahay. Manda ka. Parang ganun. Siyempre, bata ako. Yun nga eh. Parang matanda na yung banta. Ay. Yun nga eh. Pero, di ko rin mga kasama ko nun, mga taga-ibang bayan eh. Pwede bang sabihin ko yung lugar ko? Ipapublish ko eh. Ikaw? Idodox mo yung sarili mo, pre. Hindi, kung vague naman, okay lang. Wag specific. Sa Rodriguez ako. Yung mga kalaban ko sa may Manggahan, Taburus, doon, malalayo. Ang bali-balita daw sa amin, sabi ng mga chismo, may mga marites sa amin, mga pangit o ugali ng mga tao daw doon. Pati yung mga bata, naging bastos, mga barumbado. So, siyempre, kami mga magkatropa dito, parang nagtataka kami. Tsaka di pa rin namin alam yung mga salitang barumbado. Hindi namin alam yun. Ang alam na namin bastos. So akala namin mga sila. Mga malalaswa. Hindi namin in-expect na sila. Yung mga ill-mouth, yung mga bad-mouth, yung mga ganon. Hindi namin in-expect yun. After nun, hindi na ako nakalimutan ko yung Minecraft for years. Until nung huli kong balik. Actually, ang pinakahuli kong balik talaga is yung server ni Direct, yung EP.
Doon ako nagtuloy-tuloy. Tapos, yun na yun. Dire-diretso. Yun lang. First Minecraft experience ko, nag-build ako ng bahay ng diamond. Okay, pag-PvP. Tapos yun na yun. Wala na. Yun lang. Ting. So, ang next na po natin magkukwento ay si Paduru. Aha. So, So, kailan ang Sa first, akin? first Minecraft experience? the thing is, hindi ako aware sa Minecraft. Ah, Not until first year high school. okay. Kasi, nung elementary, like, since grade 1 to grade 6, isa ako dun sa tinatawag, like yung maaalala niya na honor student, kumbaga. Isa ako dun. Yung laging nasa listahan ng like every quarter, nandun yung pangalan ko, every test, yung, tawag dito yung, at least nasa top 2, top 3, parang ganun. Ah, Kasi, ayokong nahataw. Kaya, nandun ako. Ayun yun. mm-mm. Pero nung high school, dun kasi ako unang nagkaroon ng device. Like, phone. Sabihin natin phone. Simula elementary, wala akong like, hindi ko alam na merong cellphone, hindi ako aware na may ganun. Ang alam ko lang no elementary ako, alam ko lang maglaro sa kalsada. Ayun. So, pagdating ko na high school, dun din yung time na nagkaroon ako ng quote-unquote freedom. Mhm. Like, hindi ako binabantayan ng magulang, yung mga ganun, yung wala, madalang ng pagsabihan kasi nga nasa high school ka na. Parang ganun, di ba? Ganun yung nangyari sa akin. So, nagkaroon ako doon ako natutong maglaro ng Dota. Doon ako natutong maglaro ng Crossfire. Doon ako natutong maglaro ng kahit lahat ng mga computer games doon. Yung time na yon. And yung Minecraft na introduce siya sa akin, I think around September or October no first year high school ko, like grade 7. And then nag-introduce sa akin nun is hindi mga kaibigan ko, hindi hindi yung mga ibang tao na nakasalamuha ko, mga pinsan ko. Kasi yung isang pinsan namin na nasa US, like nakatira sa US, umuwi sila nun, like bumisita. And pinakita niya sa amin yung laro. Dun, nung magkakasama kami yung pipinsan, dun kami na dun kami na curious. Ano Minecraft? Like ano yan. Pinakita niya, at that time, ang phone ko pa nun is yung Nokia. Nokia Express Music. Ayun yung brand ng phone. Ako kung alam niyo yun. Oo, yun yung Pero- kulay pula na manipis. Yes, yun. Ayun. Yes, Ayun maganda phone yung ko nun. music talaga ng quality. Yung pinatatatching mo pa na yun eh. Oo. Nagtatouching ako. Ayun yung phone ko nun. So, nung pinakita niya kasi sa amin yun, yung pinakita niya sa laptop. So, yung PC version. Tapos, nakwento niya sa amin na may may phone version siya. At that time, kami magpipinsan nun, like, wala kaming device na kaya mag-run nun. So, naisip na, okay, so yan yung Minecraft. Siguro po nagka-cellphone ako, lalaroin ko siya. Ayun yung mindset nun. Ah. Pagdating ko ng grade 8 or second year high school, dun ako nabigyan ng phone. Like, yung touch screen. Samsung Galaxy Y Pocket ata yung brand. Ay, maliit. Ayun. Ayun yung una kong phone. And surprisingly, hindi niya kayang i-run yung Minecraft. Kasi, yun na yung part na doon kami natuto na mayroong APK and whatnot. Dahil gusto kong itry, sinubukan ko, pero hindi niya ma-run.
So, I Mm. was like, yeah, siguro 'pag nagkaroon na ako ng mas better device, dun ko gagawin. And, it did happen, like nagkaroon ako ng better device, pero nung ano na yun, 3rd year high school or grade 9. And yung pinakaunang laro ko ng Minecraft is yung sa PC, pero yung crack ang tinatawag, yung pirated. Ayan Oo. yung una kong laro. And nung laro ko siya sabi ko, okay. So ganito pala yun. Like, noong una, I don't see the appeal in a sense. Like, di ko gets bakit gusto nila tapos nila ganyan. And like, nilalaro ko siya ng solo, ine-explore ko siya, ganito ganyan. Like, ay, di ko nakikita yung appeal niya in a way. And then, nung Christmas vacation, nung umuwi kami dun sa ano, sa family ng father side ko kasi nandun silang lahat magkakapatid, like minsan lang mangyari yon. Mm. So kami magpipinsan, nabuo kami dun. And dun nag-click sa akin bakit pala gusto nila yung Minecraft. Kasi masaya yung Minecraft pag may kalaro ka. Yes, that is true. Ayun siya. So yung buong vacation na yun, kalaro ko yung mga pinsan ko. Minecraft kami, nagbi-build kami ng mga bahay-bahay, ganito ganyan, nag-explore kami. Ayun pa yung panahon na hindi ko alam yung enchantment. Like wala akong alam dun. Hindi ko alam na merong ibang parang dimension. Hindi ko alam. Ang ginagawa lang talaga namin dun, naglilibot kami, gumagawa kami ng bahay. Yun lang. Yung pinakaunang experience ko sa kanya. And na-explore ko siya lang ng mabuti nung 3rd year high school, like nung grade 9. Bago mag-end yung high school ko nun, dun ako na-introduce sa yung modded Minecraft. Yung modded tsaka yung may mods tsaka plugins. Dun ako na-introduce nun. Hindi ko alam na may ganun. Doon din ako nagbigay ng oras na, so ganito pala yung mechanic, so ganito pala yung recipe, 'pag ginawa mo 'to, ito yung mangyayari, parang gano'n. Like doon ko siya na-explore. Mm. And, pagdating nung summer vacation, doon na ako nagsimulang mag-try sa mga server na puwede maka-crack Minecraft. Oo. And ayun, yung mga nasalihan ko namang server, okay naman siya. Like, dito nagla-login ako, naglalaro ako, nakikipagkuwentuhan ko minsan, parang gano'n. Pero hindi ko siya masyadong nalalaro talaga kasi that time, total nasa high school ka, dami niyong ginagawa, dami mong gustong gawin. Minsan wala kang time, 'di ba? Kaya madalang lang ako maglaro, pero ayun, ang naging turning point nun, bakit ako masyadong nag-invest ng oras sa Minecraft is by 4th year, like, grade 10. Kasi yung isa kong kaibigan nun, sinabi niya sa akin na, "Uy, gusto mo bang sumali sa ganito?" Sabi niya, sa tournament. Sabi niya gano'n. Sabi ko, "Anong tournament 'yan?" Sabi ko. Sabi niya, tournament dun sa sa com shop na nilalaruan natin, sabi niya. May kasi dun, like meron silang tuwing, end ng taon, papa-tour na sila. Like, Dota 2, League of Legends, Crossfire, Point Blank, meron din silang nung buhay pa yung Grand Chase, meron din daw silang Grand Chase nun, sabi niya ganyan. So yung tournament na yun, kasama dun Minecraft. Sabi ko, anong gagawin dun? Like pagalingan mag-build? Sabi ko gano'n, like parang hindi ko maisip na merong tournament yung Minecraft nun. Wala like parang ang labong magkaroon, ayun nasa isip ko. Sabi niya, oo, kasama yun. Pero hindi lang yun. Meron ding parkour. Meron din yung PVP, sabi niya gano'n. Sabi ko, oh sige,
anong gagawin? Anong sasalihan? Sabi niya, ako kasi sumali na ako sa building. Sabi niya gano'n. Ikaw, gusto mo, try mo yung parkour o kaya yung PVP. Sabi niya. Sige, check ko. In-applyan ko doon yung PVP. Kasi nag-try ako doon sa parkour. Sabi ko, hindi ko magugustuhan to. Like, wala akong pasensya para doon. Para mag-aaral ng movement nun. Doon ako sa PVP napunta. Yung PVP pa naman na ginamit doon is yung 1.8. Mm. So, 'di ba, yung merong block mechanic, tapos merong, tawag dito, meron yung, siya, yung na pwede mong i-juggle yung kalaban, 'di ba? Ayun yun, eh. Yung sinalihan ko yun, nung like, nung sumali ako, parang na lang yun ata, 2 weeks bago yung tour na mismo. And hindi naman gano'n karami yung sumali. Like, parang 8 lang ata kami dun sa PVP tournament na yun. Tapos hindi naman ako nanalo. Lang ako dun, 4th lang ako, 4th place, ayun. Hindi man lang ako umabot sa consolation prize. Pang 4th place lang ako. Pero ayun yung starting point na nagustuhan ko talaga yung Minecraft, na ang dami palang puwedeng gawin. Kaya simula nun na ako, like dun na ako naglaro-laro hanggang Mm. sa dumating ako sa EP. Tapos doon Like, na gumulo. doon naggugulo nung dumating ako, 'di, joke lang. Ano, pero ayun, like yung bago nga ako dumating sa EP, ang sinalihan ko naman yung mga server na may mga plugins or mod na more on role-playing side. Oo. Kasi dun din ako na-introduce sa dun din ako na-introduce sa D&D nun, eh. Kaya na-curious ako kung may gano'n ba sa Minecraft. Naghanap-hanap ako. May mga somewhat close enough, parang gano'n. Kaya sinali-salihan ko. Ayun yung experience ko sa Minecraft. Isipin mo, Wow. 'no? Haba ng storya. Dami ng pinagdaanan, Na-introduce sa akin nung first year high school, grade 7. Laro ko lang nung grade 9 ako. Gano'n yung buhay noon. Mm. Putik. So, Eh, ang susunod, ako na ba yung susunod? oo, ikaw na susunod dun. Yan, eto na. Eto na ang malupit na kwento. Yan na. Kung bakit kayo nandito ngayon. Dahil sa server yon. What? Hindi. Ang Minecraft, alam ko na siya way back 2011 pa. 2011 ko pa alam yung Minecraft, since medyo maingay din naman yung pagkakaano sa kanya, market sa social media. So, dati binibenta siya, so wala akong pambili. Kaya umaasa ako dati sa mga torrent lang. Mahirap mag-torrent nun dati. Hindi mo alam kung ano yung may download mo, eh. Kung laro o virus, eh. So, medyo nakikipagpatentero ako kay kamatayan sa computer ko nun. So, hindi ko siya sinubukan noong 2011. Tapos kinalimutan ko na yung Minecraft. Hindi ako nagkaroon ng proper gameplay talaga nung nalaman ko yung Minecraft. Alam ko lang na may Minecraft, pero hindi ako nakapaglaro. Ang first actual gameplay ko talaga ng Minecraft is noong 2020 lang, nung nagka-pandemic. First experience kong maglaro ng Minecraft. Tinanong ko pa kung anong sa may tropa kasi ako sa Facebook. Nag-share siya ng mga screenshot niya sa Minecraft. So na-curious ako kung paano magkaroon ng Minecraft. So sinabi niya sa akin, T-Launcher. So yun yung sinuggest niya sa akin. Tapos yun yung ginamit ko nung una. Tapos first time ko makapaglaro ng single player na Minecraft noon.
Na-curious ako, paano ba mag-multiplayer? So, nag-search ako sa Google kung paano ba mag-multiplayer Minecraft. Surprisingly, ang daming links na Minecraft server links sa na open sa Pilipinas. So na ano ako. So tinignan ko kung paano sumali. So ang una kong server na sinalihan, actually first and last server na sinalihan ko talaga na naglaro ako is Kingscraft. That time, parang 6 months pa lang ata yung Kingscraft noon. Tapos, sila yung fastest growing Minecraft server sa Pilipinas. And eventually, throughout Asia. So, at some point, naging number 1 server in Asia sila. Alam ko, naglaro ako sa Minecraft. Naglaro ako sa Kingscraft for 3 months, I guess. 3-4 months. Ang nag-stop ako ng October or November. So, natuwa ako noon kasi natuwa ako doon sa experience ko noon. Kasi as in bago tas matagal ko na siyang alam. Tas yun ko lang na-experience yung gameplay talaga ng Minecraft. Ako kasi mabilis ako magsawa sa laro. And syempre, sa mga kasama ko dito, alam niyo yan, na kapag may nalaro na ako isa, pag na-bored na ako, hindi ko na siya lalaruin ulit. O bira ako na lalaruin. So yung Minecraft talaga, nung nalaro ko siya, talagang umaabot ako sa point na hindi na ako natutulog para lang makapag-Minecraft noon. Na-addict talaga ako sa Minecraft dati, noong 2020. Tapos, nung tumigil ako, kalimutan ko anong rason kung ba't ako tumigil. Dahil siguro sa work. Nagka-work ako noon, tapos wala na akong time para maglaro. Tumigil ako noon, for 6 months ata. Tapos, nung 2021, March, naisipan kong bumalik sa Kingscraft para maglaro ulit ng Minecraft. Pero wala na yung spark para ituloy yung sinimulan ko doon. Tapos doon na pumasok yung curiosity ko kung paano paano mag-start mag-open ng sariling Minecraft server. And ayun, nagtanong-tanong ako sa mga kaibigan ko naglalaro ng Minecraft. And sinuggest nila sa akin Aternos. So yun yung una kong sinubukan. Naglaro kami ng isa kong kaibigan. Tapos unlag. Yun yung first time unlag ng server sa Aternos. Grabe. The Aternos experience. Yes, sir. Actually, parang yun nga yung dahilan kung bakit ayaw na ayaw kung naglalag yung server ko. Sa simula nung na-experience ko yung lag sa Minecraft, sabi ko, ayoko nito, hindi ko ma-enjoy ito. So yun, naghanap ako ng alternative. And yun nga, madali lang naman din makahanap na so nag-search ako. Ang naging first hosting ever ko is Bisec Hosting. Yun yung una kong hosting na doon nagsimula yung yung Legion MC. Doon na nabuo yun. So, ayun na. Sinubukan ko lang siya. Wala akong alam. As in zero. Wala akong alam sa coding, programming, o paano mag-port, forwarding, shit na yan. Tapos, mga IP. Wala akong alam sa mga ganyan noon. Talagang nagtiyaga lang ako mag-search sa YouTube, sa Reddit, sa Google. At that time, hindi pa naman maingay ang AI. Ang AI lang na alam ko noon is AI ng na sa laro. Yung AI ng mob. Kumbaga yung isip nila. Pero yung AI na chatbot, hindi pa yung uso. O dinidevelop pa lang. So, wala akong ibang katulong nun kundi talagang research lang sa Google. So,
maraming fail. Actually, lahat ng ginawa ko nung time na yun, fail. Tapos, eventually naman nag-grow. And marami rin naman ako nakilalang tropa. Ayan, kakulitan. Ayan, sina Chess, Sayan, Monjigli. Ayan, sila yung madalas, ayun yung talagang simula pa nun. Nabuksan ko yung Legion MC way back 2021. Kasama ko na sila. Kasama rin doon sina Twiki, si Lapidatler. Marami rin sila na Tapos marami rin naman na baga umalis. Kasi yun, after ng Legion MC, Earth Pinas, after 4 years sa Earth Pinas, eto na tayo ngayon. Naging developer na lang sa Florion. Kasi, choice ko naman yun. Ayoko na rin. Napagod na ako. Sobrang hirap mag-manage ng isang Minecraft server. Agree. Especially yung time ko na solo lang lahat. Developing, managing, tapos Balancing. moderation din sa player base. So everything, lahat ng kailangan gawin, ako lang gumagawa noon. Kasi again, choice ko ngayon. Gusto ko kasi hands-on. Sa isang bagay na ginagawa ko, gusto ko hands-on ako. Para alam ko yung nangyayari. Kapag may mali doon, dahil yan dito. Ganito yan. Kumbaga, hindi ako magtatanong na, bakit ganito, bakit ganyan. So, yun lang yun. Kumbaga, personal choice ko lang yun. Hindi naman siya parang walang gustong tumulong. Marami naman. Choice ko lang talagang solohin. And, ayun, matagal na rin naman yung 4 na taon. Para sa isang pagiging isang Minecraft server owner. So, kumbaga naisip ni Chess magbuo siya ng sarili ng server. So parang tinake ko na rin yun as a way to be as my retirement. Kaya ngayon hanggang abiso na lang, tapos dev na lang. More on yun na lang yung naging interest ko ngayon parang maganda tong mechanic na to, maganda tong feature na to sa server. Mga ganun na lang, hindi na ako yung mag-iisip pa ng event o ganyan. Nakakapagod din siya honestly kapag sa sobrang tagal. Pero magandang experience nonetheless. Dagdag ko lang din. Kaya sakto lang din na si Derek yung developer netong server na to kasi siya yung kumbaga in case na may problema na plugin, siya yung alam na niya yung gagawin instead na makisingit pa ako or ako yung magko-config pa. Para, kumbaga ako na lang yung magsisenya sa magbibigay sa kanya ng mechanic. Tapos siya na lang magko-code. Kasi pag may nagalaw dyan, nakuyadi ako kay Derek. Hindi, iba kasi yung forte namin dalawa. Kumbaga ako, more on technical. Yung forte ko talaga technical. Kaya kung napansin nyo, sa mga naging player ng Earth Pinas, bihira ang events. Sobrang bihira ng events. More on plugin updates, more on gameplay. Kasi yun talaga forte ko. Kumbaga maglagay ng kalat sa server. Maglagay ng features tsaka ng gagawin niya sa server. Pero yung events talaga, sobrang, alam ko yan, matagal ko ng Kryptonite yan. Mahina talaga ako mag-isip sa mga sa mga events na yan sa Minecraft. So, dun naman nag-excel si Chess sa pag-iisip ng events, pag-host nun, tapos, syempre, pakipag-usap sa mga players. Kasi ako, more on a strict side. Kumbaga, parang to the point na miski yung mga players natakot na sa akin kahit wala akong ginagawa. Parang may one time tumayo lang ako sa base nila, natatakot. Meron nun, recently lang, may isang player umamin na parang tumambay lang. Hindi niya daw alam yung gagawin kasi nandun daw ako sa base nila. Pero to be honest, kaya lang ako nandun sa base nila kasi AFK ako.
But yeah, kumbaga ano kami ni Chess, yin and yang. Kaya talaga ano siya, nagba-balance out yung Florion dahil doon. Kasi kung yun nga yung mga naka-experience nung pagiging moderator o owner ko nung Earth Pinas, alam nila na talagang maikli lang pasensya ko. Hindi ko talaga at most isang saway lang eh. Hindi na uulit yun. O kaya minsan wala na nga eh. Autoban na nga lang eh. So yun, yun lang ng aking short, wow short, short experience ng pagiging server owner ko. At Si Vincent na. Minecraft gameplay. Si Vincent pa tulog na yun. Binche, hindi pa yan tulog. What is sleep Baka daw? mamaya na white noise din tayo ni Vince eh. Oo nga eh. Tingnan mo kasi yung camera niya. May sleep cam ba? Sleep cam? Baka nakatayo na rin yung ano. Nasa top view niya, para last time. Baka nga bumagsak to talaga, di na nagre-respond eh. Yan, nakagalaw yung... Vincent? Binse, diyan ka pa ba, Binse? Nako po. Vincent? Nako po, nagawa Naku, na may white noise. Na white noise ako. Alam mo ba, dalawang white beses noise na tayo. akong natulugan yan ni Binse. Pangalawa na to. Ginawa niya rin ako white noise dati. Yung una, ano eh. Madami pa siyang kasama nun eh. Oo, tas naririnig na natin, naghihilik na siya. Oo eh. At Wala, sa mga mention ko kaibigan, na eh. mga babagsak na po ang ating mga kasama dito sa yung- podcast. Nagsimula po kami na mayroon pong 6 na tao Anim. dito. Yes. Tatlo na Tatlo lang. na lang po kaming gising ngayon. Yung isa humihilik. Yung isa umalis na kasi may pasok pa mamaya. Yung isa Hindi ko naka... sigurado tulog ba o hindi. Pero malaki ang May ano, interview pa rin na isuko yun eh. malaki ang chance na tulog na siya. Oo. Pero Yung eto, dagdag ko lang din dun sa sinabi ni Direk na yung regarding nga sa pag-manage ng server. Dagdag ko lang din yung the reason why bakit ako gumawa ng sarili kong server. Especially itong Floria na to. Nagsimula kasi ito sa sa server namin magtotropa na nabuo din sa server ni Direk, which is kami mga Alpha Marites. Yan sila Yumi, sila Kay, sila Madam Peps. Yan. Parang nung time kasi na yun, hindi naman kasi kami yung talagang quote-unquote sweaty or yung talagang grind na grind when it comes to gameplay. Kumbaga, more on chill lang talaga kami. So, syempre may mga plugins din kami na gusto naming itry. So, gumawa kami ng server noon. First time yun, actually. Humingi pa kami ng tulong nun kay Derek kung paano mag-create ng server. Then, siya pa yung sumagot nung first month namin. Maliit pa lang yung gigabyte na kinuha namin nun kasi yan, small community lang naman. Tapos hanggang sa nagtuloy-tuloy na siya, naging yung build namin nun sa Spawn, Mala Filipino team. Actually, kung may copy nga lang ako nun, why not i-share ko kaso wala na eh. Then, hanggang sa na discontinued na yun kasi mga tinamad na maglaro. Then, na-continue siya nung time na nasiraan na ng laptop si Kay. Do you remember that, Derek? Yes, shout out kay kay Itlog. Ayun. So, nasiraan kasi ng time na yun si Kay ng laptop. So, sa mobile na lang siya naglalaro. So, para makalaro namin siya, since yung server kasi ni Direct nun ay walang bedrock. And parang may time kasi naglagay si Direct ng bedrock compatible. Hindi naman naglaro si Kay. Yun yata yung reason. Kaya hindi ka na naglalagay ng bedrock. Hindi ko alam. Pero, gumawa kami ng server na may bedrock compatible. Kasi,
para nabanggit na sa amin ni Kay na gusto niya daw maglaro. Tapos si Yumi naman gusto niya makalaro si Kay. So sabi ko, tara gawa tayo ng server na may na crossplay para at least makalaro natin si Kay. Eh kasi naman, nung nagawa na namin yung server na yon, there's a time na kami ni Yumi nasa EP. Syempre may progress na rin kasi kami doon. Tapos si Kay lang mag-isa sa private server namin. So, ang ginawa namin, kinalat namin yung, quote unquote, kinalat yung server namin through Facebook group ng mga Minecraft servers. So, yan, nag-invite kami ng kahit konti lang na mga players na Bedrock. So, para at least lang may kalaro si Kay. Eh kaso, madami ding, gumalaw yung camera ni Vinci. Uy, gising na. Di, tulog. Feeling ko tulog na yan. Umikot lang. Naglipat ang Gumalaw pwesto. lang. Gumalaw lang. Gumalaw lang. Ay, hindi, may umiilaw. Wala. Uy, So, yan po, may lago pong nangyayari sa camera ngayon ni Vinci. buhay po siya, ating mga kaibigan. Nagalaw. Ginalaw yung baso. Nagalaw. Ayun. Buhay Ayun. pa. Nagpakita siya, boy. Huwag ka naman ganyan, tayo niyan. Tawag dito, mababan tayo niyan sa Spotify. Hindi naman makita yung video. Okay lang yan. Hindi niyo po alam kung ano yung ginawa niya. Opo. Imagine nyo na lang po. Ayun na lang po masasabi namin. Ano yung imagine nila? Kayo na po bahala mag-isip kung anong ginawa ni Vince. Hindi po namin kayo pipigilan kung anong iisipin nyo sa kanya. Hindi na daw siya pwede magsalita. Okay lang. Okay. Okay lang, pre. So, maging audience ka na lang. Oo. Pero anyway. So, going back, nasan na ako? Nandun sa kinalat yung mga server sa Facebook group sa Facebook. para makalaro si Kay. Ayan, kinalat. Yan nga, nag-advertise na kami. Nag-post na kami sa Facebook ng anong IP ng server, ganyan-ganyan. Tapos, ang dami kasing sumali nun. So, syempre parang sayang rin yung opportunity na what if gawin natin public server to imbes na whitelist or private kasi since marami rin naman gustong maglaro. So, dun na nabuo yung Hiraya. Yun na yung parang first ever na na-handle naming server. Hindi ito yung Hiraya na as in yung Hiraya SMP ngayon. Hindi yan na. Ewan ko kung kami na una or sila pero Hindi ko alam. Basta, kayo yung nauna doon. hindi ko alam. Basta, ayoko yung mag-assume na kami yung nauna. Siyempre, malay mo, nagtatago lang pala yan sa Gedli. Hindi. Claim it. Claim it. Pero, basta Hiraya din kasi yung pangalan ng server namin yan. It was way back 2023, 2022, something like that. So, doon na nabuo yung Hiraya and doon na rin namin first time mag-handle nila Yumi, nila Ray ng what do you call this? Ng mga plugins. So, bale, kami ni Yumi yung nag-iisip ng events or features, kung ano yung pwedeng ilagay sa server. Then, while si Rick and Yumi, then yung nagde-develop ng mga plugins. Nagko-config, ganun. While si Kay, taga-sagot lang ng mga inquiries since naka-mobile lang naman siya. Pero ginawa namin siya as a staff. Tapos, syempre, during that time, ayun din yung parang first conflict or away namin quote-unquote, away or drama namin nila direct nun. Kasi na-accuse kami na ninanakaw namin yung players ng Earth Pinas. Which, may story kasi kung bakit din napunta yung... Masyado na atang malalim yan. Yeah. Siyempre, ikwento na, nasagad na din eh. Nakwento mo kung nasagad ko na din.
Hindi ko So, naman the reason, hindi ko naman binanggit yun eh. hindi, kasi, I mean, kwento mo yun kasi kung paano ka naging server owner. Okay. So, Tama. so Tama, parang na-segue na sabagay. din. So, parang nagkaroon na rin kasi, yung time na yun, nagkaroon nga kami ng conflict ni Derek. Siguro hindi ko na lang ikukwento, para confidential na rin yan. Basta nagkaroon kami ng conflict ni Derek na regarding nga sa players ng Earth Pinas. Then, ay parang naayos din naman na yun privately. Pero na-discontinued din yung server na yun. Kasi out of funds, if I'm not mistaken, or mga tinamad na maglaro. Pero basta wala na rin kasi kaming budget nun pang bayad ng server. Pero after that, 2024, doon naman nabuo yung Mixtopia. Kaso after 1 month or 2 months na sarado din dahil nagkaroon ng relationship issue. Then, ayun, naging Florian na ngayon na hopefully tumagal ng 1 year or more than a year. Sana. Kasi nasabi naman na Derek, well-balanced naman daw. And syempre hinihiling ko lang din na yun din yung goal ko kasi na magkaroon ng server na tumagal. Na naayon din sa forte ko, which is yung chill lang, slow progression, and yung hindi masyadong grindy kasi ayoko magkaroon kasi ng toxic na players or mabuo yung toxic na environment sa server ko. Basta wag kang susunod sa yapak ko, everything will be okay. Tama. Pag may iniisip ka sa sa Minecraft, tatanungin mo rin sarili mo, gagawin kaya to ni Derek? Pag ang sagot doon ay oo, wag mo yun gawin. Hindi, pero kasi para wala namang Ha? Go lang, sige, go muna. Alam mo din naman kung ano yung gusto ko, diba? Chill lang, yung, kumbaga, syempre, pag sinabi natin garden, diba? More on relaxing lang siya. So, gusto ko i-implement din yun sa gameplay ng server ko. Chill lang, ganun. Yung wala kang pinoproblema. Kaso naman, yung pinoproblema naman natin ngayon is yung mga claims ng mga players, nagnanakawan, may griefing, tas yung iba, may mga nag-N-word. Yung Diyos ko po. Yung N-word part na normal na yan sa digital space. Talagang Yeah. kailangan pa rin i-moderate. Pero, yun yung part na kailangan, parang in a way na normalize na nga. Pero yung sa claim, hindi ko rin alam. Honestly, hindi ko rin alam kung ano yung kailangan nating gawin para matutunan nila na mag-claim. Kasi majority sa mga players na nawawalan ng gamit o na nananakawan ng base, quote and quote, kasi hindi yun naka-properly claim. Tapos yung mga claims nila, parang tipak-tipak lang. I mean, gets ko naman kasi yung iba kulang sa claim blocks. Pero yun, yun yung napapansin ko dun yung claims nila is parang kunwari, ito yung bahay nila. Yun lang yung claim nila. Tapos yung nasa paligid nun, bukas. Tapos magbibuild sila dun. Tapos feeling ko makakalimutan nila yung i-claim. So makikita na ibang players. So ayun, parang doon nagsisimula yun. Pero feeling ko naman magagawa na naman ng paraan yan. Eventually. Pero may tatanong ako kay Pado. Ayan na. Siyempre, si Derek naging server owner. Ako naging server owner din, tsaka staff. Ikaw, if ever nabigyan ka ng opportunity na maging server owner, tatanggapin mo ba? Hindi, syempre. Ayoko na responsibilidad. Paano constant? Hindi, kasi, ang, like,
alam ko yung mga ginagawa na like yung behind the scenes regarding sa ganito. Like kapag regarding sa mga server sa Minecraft or any kind of like multiplayer game, may not, hindi naman technically background ako, more like may alam ako sa mga behind the scenes. So alam ko kung gaano katrabaho 'to, alam ko kung gaano ka dapat pasyensoso ka, mga gano'n. Kaya ano, ayokong mag-handle ng ganyan. Like ayoko maging server owner or kahit man lang staff, ayoko. Ayun talaga. Kasi ayoko nung may iniisip pa ako sa araw ng pahinga ko. Ayun yung ano ko, ayun lang yung mindset ko. Kaya kapag sabihin natin kung hindi siya trabaho, ayokong gawin. Ganun lang. Ayaw mo nang mapagod, no? Ayoko na mapagod kasi yung trabaho ko pala nakakapagod na. Kaya ayoko ng dagdag gawain. Eh, paano kung staff? Kunyari, trial helper, moderator, ganun. Yung ano sa staff, ano yan, I would say depende. Na ano, nakadepende kung ano yung kailangang gawin. Kasi may ano kasi kapag may ginagawa ako, hindi ko mapapansin yan. Tapos kapag wala man akong ginagawa, doon ko lang makikita. Parang ganun. And medyo hindi fixed yung ganong rotation. Na sa ganitong araw makikita ko, sa ganitong araw hindi. Medyo ano siya, medyo vague yung sked ko. Kaya as much as possible, ayoko like hindi ako nag-a-apply sa mga ganong uri ng position. At doon na nagtatapos ang ating podcast. At doon nagtatapos ang Florian Shenanigans! Apa. Awesome. Shout out po dun sa ano, nagbigay ng questions natin for ano, today's Oo, video. dalawang questions yun. Sino yung dalawang tao na yun? Speaking of, eto na, shoutout kay Squishy o Squishy Moshi. Ah, 98. Sushi ulit. Siya yung nag-request na nag-suggest ng childhood core memories. Then, yung second na question about sa Minecraft experience, si Blue Sheep. si Blue Sheep. Okay. Nice. Nakadalawa ka na. Shoutout sa inyong dalawa. Ako, Squishy Moshi, pag pangatlo daw, ano na. May bayad na. Paldo-paldo na sa rewards. Magpadala pa kayo ng sulat sa aming tanggapan. At taos puso po namin itong sasagutin. Ipadala lang po ang inyong sulat, ilagay na lang po sa envelope at ilagay po dito sa box sa mga Mercury Drug na stores nationwide. Doon na lang po ihulog. Thank you. Yes po. Padala sa inyong suking tindahan. So yun lang. Paalam! Bye. Bye-bye.